Okay, good evening, good morning, good afternoon. Saan man tayo sulok ng mundo. Ang pupuntuhan natin ngayon ay yung sarili ko. Sino ba si Commander Bukay ng FGF, Filipino Guerrilla Forces? Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung bakit naisipan ko gumawa ng paraan paano tayo makatulong sa ating bansa, sa ating bayan na hindi naghahanap ng kapalit. Si Commander Bukay, natawagang Bukay ng UPI Maguindanao, na isang batang palaboy-laboy sa UPI Maguindanao, na kung saan ay isang batang yagit dahil nga wala akong kinalakihan na ama dahil nga namatay sa simbahan dahil sa kagalit ng sa aming panganay. Ang aming ama ang ginantian. So, dahil nga palaboy-laboy ako sa UPI Maguindanao, kung ano lang ang maisip kong anak buhay, magtinda sa edad na 9 na taon o 8 taon, ng dalawa lang kasi kami ng nanay ko dahil yung aking mga kapatid ay nagkanya-kanya na sila. Ako ang bata na 9 years old or 8 years old sa UPI Maguindanao. Kami lang magkasama ng aking magulang, ng aming magulang. So, ganun ang buhay. Hindi ko alam ano ang magiging takbo ng aking buhay. Hindi katulad ng iba ngayon na mga edad ng 8 taon, 9 years old, may nakikita na lang silang mga pangarap. Dahil siguro, maganda ang mga guide ng mga magulang. Pero sa akin kasi, wala. Basta ang mahalaga sa amin, nakakain kami ng 2 beses ang araw, siguro 2 beses, 3, hindi ko na matandaan. Pero ang natatanda ko nun, lagi tuyo. Ang ulam lang namin ng karne or isda tuwing Sabado lang, kasi yun ang market day namin, Sabado. So yun ang naalala ko, na nagkakaulam lang kami. Kaya pag sumapit ng Sabado, iniisip ko na yung tiyan ko. Yung nga pala, no? Ito na yung FGF t-shirt, yan, pag Sabado na, ginaganong muna yung tiyan ko kasi talagang pirada na talaga. Kain talaga tirada kasi may ulam ang alam ko talaga, tuyo na lagi ulam namin. Hindi ko na matanda, gulay siguro ganun. Hindi ko na matanda Pero ang natanda ko, nung ako'y nung bata pa, basta ganun, parang mais pang aming ulam. Ang aming kanin, mais. Pag hinaluan ng bigas, tong-tuwa na ako. Ganun ang buhay ko. Dumating na, fast forward. Sa edad ko na mga 13 anyos, palaboy-laboy pa rin, nagtitinda. Kung sino lang makaisip na utusan ako para magkaroon ako ng mabigyan ako 25 centavos, ay maswerte na yung piso. Mabigyan ako. Okay. Dumating ang special forces sa aming lugar. Sa buwan October yata yon.
1973 na kung saan, siyempre, sa aking kaisipan, naalala ko, ngayon lang kami nakakita ng sundalo, Special Forces. So, siyempre, bilang isang ignorante, laging nandoon. Hanggang sa, ang sabi pa nga ng iba, pinagbabaksing-baksing kami hanggang nakusunadahan ako, lagi na pinapatira sa barracks, hanggang sa magaling akong umakyat sa akyatan nang walang nakakalam. Siyempre gutom yung kayumito. Sa sawing palad, nahulog ako sa kayumito. Nahulog! Nauna ako sa kayumito, sabay bagsak ng puno sa akin. Tapos lingon-lingon, kung may tao, wala. Natawag ako na yung sundalo. Teka nga, galing mo bata. Mula noon, natuwaan na sila sa akin. Doon na ako pinatira na sa kanilang kampo, sa loob ng kampo nila sa Economic Building yun, elementary. So, training, sumasali ko sa lahat ng training, yung sinasabi nila mga rope climbing, obstacle course, pinagdaanan ko lahat yun. Pagdating ng 1974, March, naging 14 na ako, napalaban. So, nang mapalaban, maraming ulit na, hindi ko nakikinig yung palaban. Palaban namin, 17 kami. Ang kalaban namin, more or less, para 400. Umabot ang 3 araw, 3 gabi. Ang namatay sa kalaban ay 75, 150 ang tamaan sa kanila. Ang sa amin, isa lang, kaya nag-withdraw kami. Kasi gusto namin mabuhay kasama namin. So, doon ko nakita ang tunay na labanan. Pero ako take charge sa mga civilian na mga naliligaw, mga nalilito. So, with that, na pasama ako, isinaman ako sa port Magsaysay. So, fast forward ulit, nandun na ako sa Magsaysay. Pinag-aral ako ng Special Forces ng first year high school to 4th year. So, pasalamat ako sa aking sa Special Forces Training Troopers na ang pangalanan ko ay Lieutenant Beryl Yalong, taga Pampanga, Master Sergeant Roberts na taga Isabela, Staff Sergeant Nakuko, hindi ko alam, baka Cebu, Staff Sergeant Bailon, Sergeant Bawar, taga Cavite, Sergeant Apostol, Pangasinan, Sergeant Miner, taga Natividad Nueva Ecija, si Sergeant Montermoso, kababayan ko, taga Lipi, Sergeant Acosta, Ilocano, hindi ko lang kung anong province niya, Pepsi Antonio, yung taga Ilocos, na yun yung tamaan, yun ang kabady ko. Pepsi Domingo, Ilocano, si Pepsi Marcos, Batanggenyo, Bourbon, Batanggenyo, Paimban, taga Ifugao. Siguro napangalanan ko na lang, Domingo, Ilocano. So yan yung pasalamat ako sa kanila. So, fast forward, nag-graduate ako ng high school. After graduation, naging enlisted personnel ako as private. No, naging private. Napunta Scout Ranger. Salamat ako sa Scout Ranger kasi dahil sa kanila, na-recommenda ako mag-schooling ng college as a scholar. So, meron mo, ang high school ko, Special Forces. Ang college ko, from Scout Ranger Regiment. Naging officer, okay. Naging officer ako, second lieutenant. Marami akong karanasan. Pinandaan ng second lieutenant. Almost 9 years ako sa Samar. Napunta ng Bohol. Then, nag-advance ako schooling. Hindi na ako nakabalik sa 8th Division.
napunta na ako sa 7 Division at 5 years ata ako, 5 years pa. 4 years nasa G3 ako, 7 Division, ako saan ay nakagawa ako ng konsepto ng Armed Forces. Doon ko na master yung paano i-clear ang isang lugar, yung area clearing concept. That is my theory, my concept. Okay. So, after that, napunta ko sa division. After division, na-meet ko yung dati kong tactical officer na si Major General Ortiz. Nag-request ako na masahin ko sa ARISCOM dahil isa nga akong reserve na wala na rin akong magiging pangarap sa tactical unit, kaya pumunta ko ng reserve command. So, 2013, December, nag-file ako ng retirement. Although may 2 years pa ako remaining, pero nag-retired ako dahil hindi ko nagugustuhan ang takbo sa reserve command. So, I decided to retire as optional, although 85% na rin ako kasi I completed 36, more or less 36 years in the service. Okay. After my retirement, nag-isip ako ano ang gagawin ko sa buhay in my remaining years sa daigdig. So, nag-isip ako na ang isang initial ko na less than 1 year, pumasok ako dahil may order naman ako reservist, nag-report ako on duty as reservist, as Lieutenant Colonel Reserve Command dito sa Rizal. Kaya lang hindi ko nagiging linya kasi nakikita ko para bang hindi maganda. So, nag-standby ako. Nag-standby ako. So, nung mag-standby, pandemic. So, sa pandemic, uso ng cellphone, maraming nakita ko na mga kawawang kababayan. Na maraming kawawang kababayan natin na niluloko ng ating kapwa kababayan, lalo na sa mga barangay. Napapanood ko at nakikita ko rin sa social media. So sa awa ko, nagiging active ako sa cellphone na tinutulungan ko yung mga may problema, nagpo-post sila. Sumasagot ako. Tapos, doon yata ako nagsimula ng live lang yata sa Facebook. So nagla-live ako sa Facebook. 2020 yun So marami ako natulungan. Doon ko naisip na dito ko yata ibibigay ang panahon ko sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, fast forward, kasi pensioner na ako, nagsimula na ako mag-pension, nagkaroon nakita kong problema sa PGMC. Nakita kong problema sa PGMC na maraming byuda, maraming pensioner na nahihirapan mag-claim, ang tagal na hindi pa binibigay. Ang una diyan ay yung 2018 differential na kung saan lahat biktima. Pero hindi yan sa problema ng PGMC. That is the problem of national government. That is a problem of national government sa pundo. Ngayon, si Pangulong Duterte, meron siyang nirelease na pundo na 18 billion para doon sa mga differential ng mga pensioner na hindi lang nakukuha, pero marami nang namatay dyan. So, meaning, ang kukuha niyan, yung asawa. Kung hindi man yung asawa, kamag-anak. Kasi naunang namatay yung babae. So, ang nagkiklaim, mga kamag-anak. Ang masaklap nito, ang hirap i-claim at hindi nakiklaim, biruin mo,
2017, nirelease ang pera. 2018, na maraming na-release lalo ng mga generals. I'm sorry mga senior, mga sir, ito ay discussion lang in reality. Wala akong tinatago, wala akong sinasaktan. Kung masaktan man kayo, wala akong magagawa kasi base yan sa aking kwento. Kwento ko ito na katotohanan. So, I'm sorry, dahil reality, gusto ko lang transparent tayo. Yun lang yung akin, ano. Okay. So, yun na nga, sabi ko, transparent tayo. So, ang nangyari, talagang may sulat ako sa Malacanang Center, marami akong action, tapos may mga schedule meeting na kami, na-postpone. Pero finally, pinagbigyan ako kasi kaya ako napagbigyan, it because transition period yun. Na-relieve yung si General, basta General yun, kalimutan ko. After the General rin, pasalamat kayo, nakalimutan ko ang dalawang General. Nagsimula dyan kay General Tacder. Sumunod si General, kalimutan ko. Doon sa panahon ni General Tacder, wala pa akong maisip mo anong action ko. Pero ang action namin doon, kasama ko si Lieutenant General Aurelio, na yung ipapalap namin yung mga differential namin. Pero kung saan umatrasya, ako na lang nag-isa naiwan. So, nung ako maiwan, timing naman nagkaroon ng transition period. Na wala yung isang palabas yung commander, papasok pala yung bago. So, ito naman si ang totoo lang naman kanya. Wala siyang purpose, kung hindi gusto niyang sagutin lang ang mga issue ko na pinupukol sa kanila. So, nagkaroon kami ng conference April 20, 2021, araw ng kamatayan ng aming panganay. So, dubli ang iniisip ko ngayon dahil pauwi ako ng Mindanao. So, nagkaroon kami ng conference. Doon sa conference na yon, nakalimutan ko yung Task Force Differential Commander Lieutenant Colonel yun at with Lieutenant Delio Sario, PMA 71, retired, nandoon siya. Kinuha nilang as witness na, kumbaga, ang gusto nung commander na yon, Task Force Commander Differential, ay susuportahan siya dahil totoo lang naman yung sinasabi niya. Ngayon, dalawang abogado, isang colonel at saka isang kapitan, babae. Kasi before that pala, bago mag-conference, nakakapasok na ako doon sa opisina. Wala mga commander, so yung G1 nakausap ko. Ganon. Yun ang naging dahilan kaya na-release ang first month, December ng 2018. Dahil na-pressure ko talaga sila. Pinuntahan ko sila ng 13 yata o 14. By 16, ni-release ang unang buwan ng differential ng 2018. Na, kumbaga, nakapinding lang parang pinatidili nila kung sinong piniresure ko sila. Kaya sabi ko, kung hindi nyo ilalabas yan, magkakaroon kami ng nationwide mass action. Okay, na-release nila. Tapos marami akong follow-up hanggang sa na-postpone April na. Pinagbigyan uli ako, yun na nga, conference namin. Doon ko nakita lahat ang mga kwad. Pero before that, ang sinabi sa akin, ito sa mga pensioner, pasensya nandun sa mga pangapala, sa mga member ng FGF, ito ay pinag-usapan regarding sa mga pensioner. Pero, correction na lang doon. Kasi medyo bumabait-bait tayo sa pagbabatikot. Kasi
mayroong nakiusap sa akin na kung po pwede, hindi daw ako ganong bulgar. Sabi ko, at kung sana daw inilapit sa kanila for the information of everybody, by channel yung ginawa ko. Pero mamaya may discuss ko bakit ako umangat yung action ko. Pero ang ginawa ko tamang proseso. Pero yung tamang proseso, sila yung nagpagalit sa akin. Okay. So, ito na yun. Dinidiscuss ko ito, bakit nga ba priority sa akin yan? I-retire na ako eh. Dapat nagpapahinga na ako, mag-enjoy na lang ako. Pero bakit nandito pa ako sa masalimuot na problema? Dahil hindi ko nga nakakayanan ang mga nakikita ko at narinig ko. Hindi nyo ako mapigilan talaga kapalit ng buhay ko sa mga ganun. Basta may nakikita ko, hindi talaga may iwan. Kasi pasensya kayo. Pasensya kayo. Pasensya ang mga tinatamahan dito. Kabaro ko man o hindi ko kabaro. Sana marinig nyo, maunawaan nyo ako para tayo sa katotohanan lamang. Bakit ganito ang nagiging karakter ko? Dahil nung naging sundalo ko, nakuha ko yan sa training. Integrity, loyalty, dedication to duty. Nasa utak ko yan. Sino ang nag-mold sa akin yan? Maliban to sa special forces na kinuha nila ako. Habang lumalaki ako, nagde-develop yung aking mga inspirasyon sa buhay at saka nakikita ko. Sino ang nag-mold sa akin nung ako ay private? Ang tawag namin ng BIPTIC, Basic Enlisted Personnel Training Course, kaya BIPTIC. Kami ang class 1. Number 3 ako doon sa class na yun. Ay, number 4 pala ako. Dahil si Master Sergeant Balunos, Private Balunos, ang number 3 namin. Ang number 1 namin si Private Batan. Number 2 namin si Private Debesa. Number 3 si Master Sergeant Balunos. Pang-4 ako. Okay. So, sino nag-mold sa akin? Bagong graduate ng PMA 79. Natatandaan ko dyan, si 10th Second Lieutenant Arthur Ortiz. Then Second Lieutenant Vizcara. Mayroon pa isa. Nakalimutan ko isa. So, dahil nga doon sa turo na yan, nakuha ko kasi sa training ito eh. Hindi ko nakakalimutan. Kaya yun, yung discipline ko sa pagkatao ko, sa paglingkod sa bayan, dala-dala ko yan hanggang ako ang nag-retire. Kaya hindi nyo ako masisi. Kasi unang-una, nung nasa servisyo ako, anong order sinusunod ko? Kaya kung alam kong mali, nagre-react ako. Yung Biluna na yan, major ako. Dinala ko yan sa ombudsman. Biluna. That was 2008 siguro or 2000. Tama, 2008. Dinala ko yan. Nakiusap sa akin ng uting na kung po pwede, sila na lang magtuloy sa investigation. Kasi baka daw premature yung kanilang pagkakandak na investigation. Pero alam ko, panluloko sa akin yun. Pero nakiusap. So, pinambigyan ko. Pero kung binulaot ako, ay tuloy-tuloy talaga yun. So, nangyari yun. Pero, be reminder ha, mayroon akong kasunod niyan nung inoperahan yung mata ko. May kasalanan kayo sa akin. Pinabili niyo ako ng gamot. Saan ang budget mo? Pag hindi nyo inaksyonan dyan, Biluna, makikita ulit tayo sa ombudsman. Okay, so much for that, ano?
So, yun yung totoo, yun yung ako. Totoo ako. Kaya hindi niyo ako masisi na sinasabi niyo na hindi ko dinaan sa tamang proseso. Mali kayo. Lahat nakiusap ako. Na mula nung after the conference noong April 2020, 2021, muhi ka ba? Muhi ka. Basta ganon. Siya yung commander. Walang gustong humarap sa akin. Umiilag na sila sa akin. Dahil ayaw nilang makorner ko sila. Simple lang naman kausapin ako. Ang problema kasi, kahit ang PGMC mismo, hindi niya kayang sagutin ako sa lahat ng katanungan. Hindi niya masasagot ako. At hindi niya masisisinan bilang commander ng PGMC. Sorry for the armed forces. Sorry for the armed forces. Ang katotohanan lang ang sinasabi ko. Magalit kayo sa akin, magalit lang yung mga kawatan, ang mga involved. Ang mga biktima matutuwa sa akin. Sa ngayon, ang tanong ko sa Panginoon, tanong ko sa authority, alin ba ang tama na gagawin ko? Pwede bang sagutin niyo ako doon? Alin ang tama yung gagawin ko? Sa Panginoon at saka sa authority. Sabihin ko ba ang totoo o hindi? Ngayon, yung mga galit sa akin at nagkikwitsyo sa akin at mga umiilag sa akin na kaibigan ko, iniilagan nyo ako na ayaw nyo ma-identify, nakilala nyo kaibigan nyo ako. Okay lang yun. Kasi ayaw ko rin kayo ma-involve. Naintindihan ko kayo. Mayroon nga ako isang classmate, isang lieutenant general. Una, sinasabihan ako, bandang huli, hindi na nakikipagkita sa akin. Dahil ayaw niyang malaman na nag-uusap kami. Baka pa sabihin niya si Pang nagsusulsul. So, naunawaan ko yun. Isang lieutenant general, naunawaan ko yun. Ang hindi ko lang maunawaan kung ako ang kaawayin nyo, pagalitan niyo ako at sisihin niyo ako. At lalong puputok yan. Lalong puputok. Pero baka ko nga pala makalimutan, no? Nasa ombudsman na yan. 3 weeks na yata. Ngayon, magti 3 weeks. Magti 3 weeks by next week. Sagutin nyo na lang yun. Pero sabi nga ng iba, yung mga naka-assign sa PGMC, officer man at saka enlisted personnel. Sabi niya, sir, traditional na yan eh. Akala ko yung custom and tradition, tinuturo. Ako, yan ang gustong-gusto kong topic, mga subject na tinuturo sa training, yung custom and tradition. Pati ba naman pala yun sa PGMC, traditional na training. Dapat ilagay yan sa idagdag yan sa basic, sa training ng subject ng custom and tradition, isingit na tradition na yung nawawala ang pera sa PGMC. Okay yung term na ginamit sa akin, traditional, ano? Pero alam ko naman totoo yun. Kaya nga sabi ko nga, hindi masasagot ni PGMC yung mga tanong ko kasi siya mismo hindi niya rin alam sasagot kasi mayroon nakatutok na 45 sa ulo niya. Sige, magsalita ka, tapos ka. Okay. Kaya sa panahon niya ni General Centino, General Bacaro, pumunta ko sa office nila. Una, kinakausap nila ako. Bandang huli, ayaw nila kausapin. Sino ang may kasalanan ngayon? Kayo o ako? Na nakipag-usap ako, ano ang solusyon natin doon sa 4.9 billion na hinahanap mo? Ipaliwanag nyo lang sa akin. Pero walang gustong marap sa akin.
Hindi ito panahon ni General Browner. Ayaw ko nang sumama ang loob ko kay General Browner kung ako ang magre-report ako sa kanya at baka hindi rin magpakita sa akin. Hindi niyo ako mapipigilan magsasalita laban sa mga taong ayaw umarap sa akin na kanyang responsibilidad. At alam ko rin kasi, hindi rin kayang sagutin ni General Browner yan. Sir, sorry. Sorry, sir. Pero dinidiscuss ko lang ang katotohanan. Naabutan lang sa iyo kasi hindi natatapos ang problema. Habang nabubuhay ako, sir, pasensya. Mapalitan ka at hindi ma-resolve yan, itutuloy ko yan. Kaya sabi ko nga, nananawagan ako sa ating Panginoon at sa ating kabaro kung ano ang gagawin nyo sa akin. Bahala na ang Panginoon sa akin. Kung ano man ang gagawin nyo. Pero sabi ko nga, napanindigan ko na ito. At ito ang turo sa akin ng tactical officer. I'm sorry, sir. Then Lieutenant, Second Lieutenant Ortiz, and Second Lieutenant Vizcara. So, yung ginagawa ko ngayon, yan yung turo ng training. Kung mayroon mang sisihin dahil sa karakter ko, yung mga senior ko, mga officers at saka enlisted personnel, sila ang sisihin nyo dahil na-mold nyo ako sa tama. Na-mold nyo ako para sa magandang armed forces. Ganon. Kaya hindi ko naging kasalanan ito. Hindi ko kasalanan ito, mga kaibigan ko, mga kababayan. Dahil ito nakuha ko sa training. Biruin nyo, naging enlisted personnel ako. Pag ako nakikita yung sa officer at ako nagsiservisyo, talagang Panginoon ko siya. Ngayon, naging officer ako. Naramdaman ko yung naramdaman ng mga enlisted personnel. Na talagang tinitingala tayong mga officer ng enlisted personnel. And yet, after retirement, pagsasamantalaan lang tayo ng mga nasa active na tayo, mga senior, pinagluluko ng mga junior natin. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. Yun ang hindi ko kayang tanggapin. Mabuti na nga yun, medyo magalang-galang na ang mga sundalong naasan dyan sa civil employee. Biruin mo, yung dati yung mga sundalo, pag kinakausap niya yung mga retired, akala mo civilian lang. Asan ang disiplina natin? Ang lahat ng kausap niyo dyan, PGMC, mga senior nyo. Kung hindi man senior sa serbisyo, senior citizen, dapat kayo magiging respetado. Alam nyo, pensioner yan. Ibig sabihin yan, nauna sa inyo. Kaya dapat magalang kayo. Magalang kayo. Kaya nga inisip ko, bakit ito ang naging buhay ko? Na imbis magpapakasarap na lang ako mag-enjoy sa buhay, hindi ko kaya magpakasarap na kung alam ko ang mga pensioner, especially the widows, nagiging kawawa. Biruin mo, may case na 9 years na hindi pa na-decision kung magpipensyon siya o hindi. Narami ng utang, 1 million na lampas. Dahil kautang, sabi niya, lalabas na. Asan ang moral natin? Kaya nga, ewan ko lang, paano mabago ang sistema ng PGMC. Ang dami, alam nyo sa totoo lang, ang daming mga tinatago ko pang salita na masakit na salita. Gusto nyo bang malaman?
Ano yung masakit na salita? Itong salita na ito galing doon sa retired rin, galing PGMC. Biruin mo, ang kanilang, sabi nila, incentive honorarium, kung ang nagsisweldo ka ng 50,000, 50,000 din ang tatanggapin mo. Base doon sa kwala. Doon sa nagsabi ng taga-PGMC. Maaari siguro yung 100% siguro yung mga malapit sa Kalan. Pero yung malayo sa Kalan, medyo maliit siguro. Siguro lang, kayo na magsagot doon. Pero sinabi sa akin 100%. Kaya nga sir, nilong ko na lang yung aking tweet doon. Kasi mayroon naman akong darating. Tapos nag-overtime ko sir kasi laki ng incentive ko. Bakit ikaw malaking gano'n ang inisip, bakit yung iba hindi man lang nag-overtime? Ayan, hindi ko alam sir sa may isang major that time. Ngayon sa panahon niya, Lieutenant General siya. Nilabanan niya ang sindikato sa PGMC. Hindi niya nakaya. Active pa ngayon siya, Lieutenant General. Sana maging chief staff siya. Tingnan na natin kung mapanindigan niya pa yung pinaglalaban niya noon. So much for that. Kaya ko lang gusto i-discuss yan. Ano si Commander Bukay? Ano si Commander Bukay? Bakit naging ganito ang aking takbo ng buhay? Kasi naawa nga ako sa mga pensioner. Ang daming hindi pa nakakatanggap. Yung 4.9 billion, laking pera nun. Although sabihin ko, na-release na yun, pero hindi, siguro, kung hindi man 4 billion, nasa 3 plus billion pa yun. Nasaan na yung pera na yun? Pinakanda ko sa investigation sa OTIC, sa Office of the Inspector General, itinago ang investigation na sinasabi ni Colonel Lupina that is confidential. Alam nyo ba ang salitang confidential? Alam nyo ba yung pera that is public money and should be known by the public kung saan napupunta yung pera? Tama, hindi. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan na dapat malaman ng taong bayan. Ganon. So, yun lang ang gusto kong iparating sa inyo mga kasama. Ipalinawanan ko lang si Commander Bukay. Bakit ako naging Bukay? Dahil sa Ilonggo ang Bukay puti. Sumasakay yung kalabaw, yung talabong puti. Kaya nabansagan akong Commander Bukay. At saka doon sa parte ng Maguindanao may Commander Bukay rin. So, ginaya ko yan. So, ano ngayon yung FGF na binuo namin ito yon? Ito yung naisipan namin ni Commander Dado. Na magbuo kami ng FGF para maprotektahan ang pamilya at ang ating barangay. So, yun ang ating pinaka-very objective. Kung sakaling puputok ang gera. Now, mayroon ng pillars tayo pinadala sa China, maaaring hindi, matuloy na. Ang problema ngayon, and why nandito yung mga allied forces, more or less 4,000 sila dito. So sabi nga ng US analysis, nag-analyze, we are proxy war. Tingnan natin. So hindi pa rin tapos ang ating usapin. Now, kung hindi matuloy ang ating tinatawag na paghahanda, ang ating grupo, ituloy lang natin ang grupo. Kasi nga sabi nga ni Enrile, 1 month from now, may pagbabago na naman. At nasa plano ng China, they will conquer the war. They will conquer the world by 2030 to 50. Gusto niya siya ang maghahari sa buong mundo. So, hindi pa rin tapos ang labanan. Kaya yung guerrilla natin,
Mawala man kami, nandiyan kayo nakaredy. Pero may mga plano pa kami. Solution for the problem system of the Philippine government ang gagawin natin. Ay gagawin tayo for a better Philippines. Tandaan yan. Ang ating mga objective, tulungan natin ang ating gobyerno. Paano natin mapaganda? Kung hindi matuloy ang giraw, na sana nga hindi matuloy, mayroon tayo, ang grupo natin, gagamitin natin sa disaster. Hindi natural, hindi man-made disaster. Kung hindi natural calamities na disaster. Maraming problemang darating na sa atin. Kaya yung grupo natin, tutulong tayo sa kapwa natin. At marami pa tayong plano. So ituloy natin ang ating grupo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang hinahanap lang namin dito, yung makabayan ang pag-iisip. Makabayan ang pag-iisip. Hindi makasarili pag-iisip. Kasi ang makasarili pag-iisip, hindi talaga nila matanggap ang mga samahan natin. Tandaan nyo yan. Makabayan ang pag-iisip, hindi makasarili pag-iisip. Kasi kung makasarili, wala na siya pakialam. Sarili nila at pamilya niya lang. Pero hindi nila alam yung gagawin natin. Tayo ang magpuprotekta sa kanilang pamilya. Okay, salamat. Good evening sa mga lahat ng mga nakikinig. At sana na unawaan nyo ako si Commander Bukay, bakit ito ang naging kwakot at dapat nagpapakasarap na lang ko, mag-enjoy ako sa remaining life ko kasi retired na ako, pero hindi ko kaya matanggap na ang Pilipino o ang ating bansa lalong nalugmok sa pusak sa ang tawag na lugmok tayo sa mga pag-uugali ng ating mga politician. Okay. Kaming FGF, nakahanda kaming sumuporta anuman ang mangyari sa ating bansa, anuman nasa likod kami ng armed forces. Nasa likod kami ng armed forces. Or hindi nasa likod kami, magkasama kaming lalaban sa mga mananakop sa ating bansa. Iyan ang mga volunteer. Salamat, saludo ako sa mga nagboluntaryong maging member ng FGF para sa bayan at para sa ating pamilya. Magandang gabi sa ating lahat.